Welcome sa Tagalog Fanfiction Series. Huwag sanang kalimutan mag-subscribe for more updates sa kwentong ito. Ethan point of view. Sige na, magpanggap ka na bilang fiancé ko. Pamimilit pa rin sa akin ni Yula. Nagpapatawa ka ba? Bakit naman ako magpapanggap na fiancé mo? Sagot ko sa kanya, tiyaya kasi ako ng mga kaibigan ko na pumunta sa party. Gusto daw nilang makilala ang fiancé ko. Pagpapaliwanag pa ni Yula sa akin. O tapos, bakit ako ang niyaya mo? Ako ba ang fiancé mo? Tanong ko sa kanya, kita ko ang pagkainis sa mukha niya. Kasi pakalitin at pagtawanan ako ng mga bruha kong kaibigan. Kung siya ang ipapakilala ko, alam mo naman na mapanglait yun kahit saksakan ng taba. Kung ikaw ipapakilala ko sa kanila, safe ako, hindi ako lalaitin ng mga kaibigan ko. Paliwanag niya sakin, paano kung ayaw ko? Pagtanggi kong sabi, kung hindi ka papayag, hindi ko ibabalik ang jacket mo. Mataray niyang sabi, at naalala ko ang kwentes na nakalagay sa jacket na iyon ay napaka-importante para sa akin. Pangba-blackmail ba yan? Inis kong sabi, ngumiti siya sa akin na mukhang ng osar. Magpanggap ka na kasi, para makuha mo na ang jacket mo. Ito ang address ng party. Aasahan ko ang pagdating mo. Ibinigay na niya sa akin ang invitation sa party ng kaibigan niya. Pansin ko na inikat niya ng tingin ang buo kong bahay. Medyo maliit pala ang bahay mo. Sabi niya habang nakatingin pa rin sa loob. Kaya nainsulto ako. Ano naman ngayon? Sabi ko, wala, trip ko lang sabihin yon. Familiar lang sa akin ang lugar na ito. Sige, aalis na ako. Umalis na si Yula. Para namang sera ang babaeng yon. Napatingin na lang ako sa invitation. Pupunta kaya ako o hindi? Hindi ako makapag-decide. Bahala na nga. Yula point of view. Pagka-uwi ko ng bahay ay agad kong hinanap ang jacket. Kailangan mahanap ko yun sa lalong madaling panahon. Dahil pag nagkataon na pumunta siya, ay wala akong maibigay na kapalit. Tinalasan ko ang memorya ko kung saan ko ba talaga nilagay ang jacket na iyon. Iniisa-isa kong isipin ang ginawa ko sa gabing iyon. Napagod na ako sa kahahanap pero wala akong napala. Kaya minabuti ko na lang pumasok sa kwarto para maligo. Ire-relax ko muna ang isip ko para maalala ko kung saan ko nilapag ang jacket. Mga ilang sandali habang nakababad ako sa bathtub ko ay bigla akong nagka-idea kung saan yun nailagay. Sa ilalim ng kama. Pagkatapos kong maligo nakita ko yung nakakalat na damit ko sa sahig. Hinayaan ko lang yun kasi pagod ako sa oras na iyon. Kaya hindi ko namalayan na nasipa ko ang jacket sa ilalim ng kama ko. Agad kong sinilip sa ilalim ng kama ko. At ayun na nga, nandun pala ang jacket. Buti nahanap ko. Masayang masaya ako dahil umaayon na sa akin ang swerte. Akala ko buong araw akong mamalasin. Sa wakas nahanap ko na rin ang jacket. Kinaumagahan ay maaga akong pumunta sa bahay niya. Sino na naman ba ito? Rinig ko ang boses niya. Pinuksan niya ang pinto. Laking gulat niya nang makitang nasa harap na naman ako ng pintuan niya. Ikaw na naman. Bakit ka nandito ulit? Reklamo niyang sabi. Yung kasunduan natin. Anong kasunduan ang pinagsasabi mo dyan? Di naman ako pumayag sa gusto mo. Sabi niya habang walang kare-reaction ang mukha niya. Hindi ka nagsalita kahapon, di ba? Kaya silence means yes, ngiti kong sabi. Na speechless siya sa sinabi ko. Hinila ko na lang siya para sa pilitang isama. Saan ba tayo pupunta? Tanong niya habang napipilitang sumama sakin. Sumakay ka na lang kasi sa car. Sabi ko, habang sinasapilitan siyang pasakayin. Nagtungo na kami sa shop para ibili siya ng maisusuot niya. Pinilhan ko siya ng magandang damit. Kailangan magmukha siyang elegante, para mas lalong mainggit ang mga kaibigan ko. Kapag makita nila si Ethan, hindi mo naman kailangan na bilhan ako ng magandang damit. Sabi niya, kailangan maayos at elegant ang damit mo sa party. Ayaw kong mapahiya sa harap ng mga kaibigan ko. Gusto ko makita kanilang gwapong-gwapo. Paliwanag ko sa kanya habang busy ako sa pagsusukat sa kanya ng mga damit. Hindi na kailangan. Tipid niyang sabi. Bakit? Tanong ko naman. Dahil ipinanganak na akong gwapo. Mayabang niyang sabi. Bigla akong natawa. Wow!
Joke ba yan? Nakakatawa. Ito isukat mo to. Sabi ko pa sa kanya. Sobrang yabang niya. Matapos siyang mag-ayos ay ako naman ang nag-ayos para sa party mamaya. Ano maganda na ba ako? Tanong ko sa kanya. Kahit mag-ayos ka pa. Ganun pa rin ang mukha mo. Mapang-asar niyang sabi. Kaya napasimangot na lang ako. Hahayaan ko na lang na asarin ako. Maya't maya handa na kami para sa party. Papasok na kami. At sinalubong na kami ng mga plastic kong kaibigan. Nandito na pala kayo, sabi ni Sheila sa amin. Napatingin naman si Sheila kay Ethan. Siya na ba ang fiancé mo? Nagpapakyut niyang sabi sa kasama ko. Oo, siya nga ang fiancé ko. Mayabang kong sabi. Hi, nice to meet you. I'm Ariana. I'm Sheila. Pagpapakilala nila kay Ethan. Nice to meet you ladies. By the way, I'm Ethan. Ipinakilala din niya ang sarili niya. Inggit na inggit ang mga kaibigan ko dahil super gwapo ang mapapangasawa ko. I mean ang driver ni Tabachoy. Napaniwala ko sila na siya ang fiancé ko. At kinarir naman ng ugok na ito. Hindi ko akalain na may mga kakilala din siya sa party na iyon. Kami ang naging center of attraction sa party na iyon. Kaya si Sheila umaapoy na siguro sa inis sa akin. Hindi nga lang niya pinapahalata. At alam ko na dito din matatapos ang lahat sa akin dahil pagtatawanan din nila ako sa araw ng kasal ko. Nakakainis bakit kasi saksakan ng taba ang mapapangasawa ko. Okay lang sana, kaso nga lang mapanglait din siya. Nang matapos ang party ay hinatid ko na siya sa bahay nila. Ako pa talaga ang naghatid sa lalaki. O ayan, hinatid pa kita. Dapat nga ako yung hinatid mo, sabi ko sa kanya. Dapat lang naihatid mo ako. Ikaw kasi yung may dalang car sa ating dalawa. At saka yung jacket ko nga pala, asan na? Dagdag pa niyang sabi. O ito na, kung tinahanap ko pa yan. Iniabot ko sa kanya ang paper bag. Umuwi ka na. Pagtataboy niya sa akin nang makababa na siya. Hindi mo ako ihahatid. Pabiro kong sabi. Umuwi kang mag-isa. At pumasok na siya sa bahay niya. Ang bad naman niya. Umuwi na rin ako. Kinakabahan pa rin ako hanggang ngayon. Dahil hindi talaga ako sang-ayon sa pagpapakasal ko sa Tabachoy na lalaking iyon. Ethan point of view, nakatingin pa rin ako sa papalayong sasakyan ni Yula. Malapit na ang kasal namin. Hindi magtatagal ay ikakasal na kami. Kailangan ko na talagang aminin sa kanya ang katotohanan na ako talaga ang fiancé niya. Sa susunod na araw ay sasabihin ko na sa kanya ang buong katotohanan. Yula point of view, nang sumunod na araw ay natapos na ang pinatahing wedding gown na susuotin ko sa araw ng kasal. Siyempre yung kaibigan ni Tabachoy pa rin ang kasama ko ngayon. Hindi na nagpakita ang Tabachoy na iyon sa akin. Kunwari busy siya, baka busy sa paglamon ng pagkain. Habang suot-suot ko ang gown ko ay napansin kong nakatingin sa akin si Ethan. Nagagandahan na ba siya sa akin? Malamang oo dahil napakaganda ko talaga. Ano napanganga ka ba sa ganda ko? Mataray na sabi ko sa kanya. Kita ang pagbuntong hininga niya. Gandang-ganda ka sa sarili. Ang totoo hindi ka naman kagandahan. Pang-iinis niyang sabi sa akin. Bakit kasi hindi mo pa aminin na nabighani ka sa ganda ko? Pero kong sabi, natawa na lang siya ng malakas. Feeling nito, ako magkakagusto sa'yo. Asa ka, baka naman ikaw na yung nahuhulog sa akin. Pang-iinis na naman niya. Feeling ka rin ano, kahit saksakan ka pa ng gwapo. Hindi ako magkakagusto sa'yo, sabi ko sa kanya. Talaga, pang-iinis niya. Trip sigurong asarin ako. Balak mo ba talagang pumayag sa kasal? Bigla niyang tanong sa akin. Anong magagawa ko? Parents always right. Kapalaran ko na sigurong makasal sa taong hindi ko mahal. Ang nakakainis sa mayabang na Tabachoy pa ako ikakasal. Inis kong sabi, gusto mo bang kumain tayo sa labas? May mahalaga kasi akong sasabihin sa'yo. Na ano, na ikaw ang sisipot sa kasal ng boss mong Tabachoy. Pabiro kong sabi, at napansin kong nag-iba ang aura ng mukha niya. Na-offend ba siya sa sinabi ko? Wag mo nga siyang tawaging Tabachoy. Malusog lang siya, ito naman galit na agad. Matapos kong isukat ang wedding gown ay kumain na kami sa labas.
Ethan point of view, kailangan ko nang aminin sa kanya na ako talaga ang fiancé niya. Dahil wala na talaga akong magagawa pa. Uuna ang pasya ng babaeng ito na makasal sa akin. Kaya ito na ang tamang panahon para sabihin sa kanya ang totoo. Bago mo sabihin ang sasabihin mo, ako muna ang magtatanong. Nasaan ba ang boss mo? Bakit ayaw na niyang magpakita sa akin? Bukas na ang kasal diba? Tanong niya sa akin. Bakit mo naman siya tinatanong? Namimiss mo na ba siya? Mapang-asar kong tanong. Excited ka bang makasal sa kanya? Dagdag kong sabi. Baka sa mukha niya ang pagkainis. Anong mamimiss? Excuse me, hindi ko siya type no. Tinatanong ko lang naman baka kasi hindi na humihinga ang boss mo sa kakalamon. Inis niyang sabi. Gusto kong mapikan sa sinabi niya, kahit papaano nasasaktan ako tuwing iniinsulto niya ang kaibigan kong si Matt. Nakakasakit na yung pag-iinsulto mo sa kanya. Seryoso kong sabi sa kanya. Okay, hindi ko na siya iinsultuhin. Ano nga palan yung sasabihin mo? Ang totoo kasi niyan ako ang. Biglang naputol ang sasabihin ko dahil may lalaking tumawag kay Yula. Yula point of view. Yula. Isang familiar na boses ang narinig ko mula sa likuran. Napalingon naman kaming dalawa ni Ethan. Di ko inasahan na makikita ko doon si Andrew. Ang taong gusto kong makasama habang buhay. Andrew, anong ginagawa mo dito? Kailan ka pa dumating? Tanong ko sa kanya. Hindi ako makapaniwala na kaharap ko na ulit, ang taong matagal ko nang hinihintay. Ang dami mong tanong, alin ba doon ang sasagutin ko? Pabirong sabi ni Andrew. Ikaw talaga, sige iisa-isahin ko ang tanong. Kailan ka dumating? Tanong ko ulit sa kanya. Kahapon. Napansin naman ni Andrew na may kasama akong lalaki. Sinong kasama mo? Boyfriend mo? Tanong niya sa akin. Nako hindi. Kaibigan ko lang siya si Ethan. Ethan siya naman si Andrew. Kaibigan ko mula high school. Pagpapakilala ko sa kanila. Nice to meet you, sabi ni Andrew. Nakipagkamay si Ethan kay Andrew. Nice to meet you too. Masaya akong makita ka ngayon, Yula. Gusto sana kitang makausap ng matagal kaya lang may kailangan pa akong asikasuhin. Alam ni Andrew. Ganon ba? Malungkot kong sabi. Are you free tomorrow? Pahabol niyang sabi. Napaisip agad ako. Oo, available ako bukas. Hindi talaga ako nagdalawang isip na sabihin yon. Kita ko ang pangngisi ni Ethan pero hindi ko pinansin. Pero bakit siya napangiti ng ganon? Okay, I'll see you tomorrow in 9 in the morning sa dating tagpuan. Okay, umalis na si Andrew at ako hindi pa rin makapaniwala na magkikita kami bukas, na alam ko na iyon ang araw ng kasal ko. Ethan point of view, mukhang walang magaganap na kasal bukas. Buti naman. Gusto kong magpakasaya pero pinigilan ko muna. Napansin kong namomoroblema siya. Paano yan? Kasal mo bukas, paano kayo magkikita niyan? At saka mukhang importante ang sasabihin niya sa'yo bukas. Tanong ko kay Yula. Kunwari concern ako. Hindi ko nga rin alam. Naguguluhan ako. Nagpapanik. Niyang sabi. Bakit kasi hindi mo sinabi na kasal mo bukas? Tanong ko sa kanya. Hindi ko kayang sabihin. Bigla siyang nalungkot. Kung ako sa'yo, kung saan ka masaya doon ka. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa isang sitwasyon na hindi ka sigurado. Pagdesisyonan mo ng mabuti ang lahat. Pero kung ako ikaw, pipiliin ko ang magpapaligaya sa akin, sabi ko sa kanya. Base sa reaksyon niya, mukhang nakukumbins ko na siyang wag samipot sa kasal. Sana wag na siyang samipot. Yula point of view. Tama siya, hindi ko dapat ikulong ang sarili ko sa isang sitwasyon na alam kong hindi naman ako sasaya. Matapos ang pag-uusap naming dalawa ay hinatid na niya ako sa mansyon. Iwan ko parang sinaniban ang lalaking yon. Kanina ang seryoso niya tapos nang makausap ko si Andrew nag-iba ang aura. Kulang na lang magpa-party siya sa sobrang saya. Yung parang feeling niya nakawala siya sa kulungan. Iwan ko sa lalaking yon. Ayaw ko siyang isipin. Ang kailangan kong isipin ay kung ano ang magiging desisyon ko bukas. A-attend ba ako sa kasal o makikipagkita kay Andrew?